Paano bang ang isang pelikurang may R rating dahil sa maraming pagmumura at pangutya, ang bumuo nito ay mga hindi naniniwala sa Diyos at nagpapakita na ang Kristiyano daw ay isang masamang mapagkunwari lamang ay maituturing na isa sa pinakadakilang Christian movie kailanman. Ang The Shawshank Redemption ay isa sa pinakapaboritong pelikula ng Hollywood. Maraming naakit sa pelikulang ito dahil sa mensahe ng pag-asa at walang hanggang pagkakaibigan na kamanghamanghang nagkakaisa sa isang Christian act of redemption. Nang makatakas si Andy Dufresne matapos ang 2 oras na pagpapakita sa screen at 19 na taon sa kwento, ay nagdudulot ng malaking twist. Walang bakas ng pagpapakita ng planong pagtakas, bigla na lang nawala si Andy. Dahil ang pagtakas ay pangkaraniwan sa mga pelikulang bilangguan, maaring inaasahan na ito ng mga manonood. Sa isang liksi ng kamay, pinapaikot ng The Shawshank Redemption ang atensyon sa ibang bagay. Taliwas sa inaasahan, takot ang mga bilanggo ng Shawshank sa paglaya. Bagamat galit sila sa mga pader ng bilangguan, hindi nila hinahangad na tumakas dito. Ito ay pinapakita sa karakter ni Brooks. Matapos makulong ng 50 taon, sinubukan ni Brooks patayin ang kanyang kaibigan para lamang manatili siya sa loob ng bilangguan nang nabigyan siya ng parol. Para kay Brooks, ang kalayaan ay isang pagpapalaya sa mundong hindi niya kinabibilangan. Kaya nang makita niya ang sarili sa kalayaan na walang saysay at nag-iisa, wala siyang ibang pagpipilian kundi magbigti. Ito ang pangunahing problema ng mga bilanggo ng Shawshank, ngunit hindi para kay Andy Dufresne. Si Andy ay dumating sa Shawshank bilang inosenteng tagalabas at hindi nawawalan ng pag-asa. Nilalabanan niya ang mga hindi makataong pagtrato at sistema ng patakaran at regulasyon ng bilangguan. Nagbibigay siya ng inspirasyon at pambihirang mga paalala sa labas ng kulungan sa kanyang mga kapwa bilanggo. Tulad ng malamig na beer matapos ang mainit na araw ng trabaho, malaanghel na musika sa mga speaker ng bilangguan, mga bagong libro para ma-educate ang mga tao doon. Ang lakas ni Andy ay nagmumula sa kanyang pagiging inosente sa krimen na hindi niya ginawa. Ngunit nang burahin ng warden ang ebidensya ng kanyang pagiging inosente, tila sumuko na si Andy sa parehong institutional pessimism ng kanyang mga kapwa bilanggo. Bumalik siya sa kanyang selda at nagpapahiwatig tila na may planong magbigti. Ngunit ito ang oras na nangyari ang hindi inasahan. Sa halip na makita si Andy na walang buhay kinabukasan, ang nangyari ay taliwas sa iniisip ng lahat. Walang laman ang selda. Ngayon, isipin natin ang bagay na iyon. Kung akala mo na ang pelikulang ito ay isa lamang pangkaraniwang pelikulang bilangguan, nagkakamali tayo. Ang pelikula ay nag-infuse ng pagtakas ni Andy ng simbolismo ng bagong pagkabuhay. Ito ay nagsimula sa sinapupunan ng isang babae at nagtatapos sa kanyang paglabas mula sa kabilang dulo. Ang simbolismong ito ay naangkop sa mas malaking alegorya ng pelikula. Ang mga bilanggo ay pumapasok sa Shawshank na parang bagong silang na hubhubad at nababalot sa puti at natatakot silang lumaya na parang kinakatakutan ang kamatayan. Sa kanyang pagtakas, si Andy ay parang muling ipinanganak at nagkamit ng bagong buhay. Inaangkin niya ang pagkakakilanlan ng yaman na akala ng mga manonood ay nakalaan para sa warden. At sa pagkuha ng bagong persona na ito, hinahatulan ni Andy ang warden at ang kanyang pagpagkunwaring sistema. Sa huli, isinagawa ng warden sa sarili ang kapalaran na akala ng mga manonood ay magiging katapusan ni Andy. Ngayon, tingnan muli ang walang lamang selda. Ito ay isang alusyon sa walang lamang libingan. Ang pagtakas ni Andy ay isang echo ng pagkabuhay ulit ni Jesus. Ngunit hindi ito ang nag-iisang dahilan kung bakit ang Shawshank ang pinakadakilang Kristiyanong pelikula kailanman. Higit pa sa alusyon, ang Shawshank ay naaabot ang mga tao sa paraang hindi nagagawa ng mga pelikulang tungkol sa Biblia. Sa halip na magtapos sa pagkabuhay muli, pinapakita ng Shawshank kung bakit mahalaga ang bagong buhay at pagbangon muli. Hindi aksidente na si Andy ang nag-isang inosenteng tao sa Shawshank ay nagiging matalik na kaibigan ni Red na nag-iisang may sala. Si Red at hindi si Andy ang kailangang matubos. Si Red, tulad ni Brooks, ay na-institutionalize at sa 3 parole hearings sa simula, gitna at wakas ng pelikula, ipinapakita ang transformasyon ni Red. Sa kanyang pangalawang hearing, inamin niyang hindi na siya panganib sa lipunan. Hindi dahil siya ay naging mas mabuting tao, kundi dahil tulad ni Brooks, hindi na siya umaasa sa labas ng mundo. Ngunit, ang milagrosong pagtakas ni Andy at ang kanyang buhay sa labas ang nagtubos kay Red. Sa kanyang huling hearing, nagsalita si Red bilang isang malayang tao. Hindi na niya inintindi kung siya ay mananatili o aalis, kung siya ay mabubuhay o mamamatay.
Wala na siyang pakialam sa labas ng mundo dahil nabubuhay si Andy. Kayang harapin ni Red ang anumang dala ng hinaharap. Kaya nang dumating ang oras ng kanyang paglaya, ito ay pag-asa at si Andy na nagtutulak sa kanya lampas pas kapalaran ni Brooks sa isang buhay sa mundo sa labas ng Shawshank. Malinaw na ba ngayon kung bakit nakita ni Red si Andy na nagtatrabaho sa kahoy ng isang bangkang panisda sa harap ng walang hanggang dagat? Ang Shawshank Redemption ay isang parabola at tulad ng mga parabola ni Jesus, ito ay isang binhi na namumukadkad sa tamang lupa.